Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Habol tayo, November 1 to November 15. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments. Sa mga nagka-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyong makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Virgo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Ang dami-dami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Okay? Ayun. Para kay Virgo. Bisyo. Nak, nagbibisi-bisihin ka na naman dyan. Show me, show me, show me, show me. Wow. Okay. The Fool, okay. Okay. No tayong Chariot, the Ace of Wands, Three of Wands. Oh. Okay, someone's thinking, no? Ako ba ito lalagay? Parang nakaka-disturb siya sa akin. Okay, Archway. There's an opportunity, new opportunity, possibilities, and path opening up. Kumbaga, this is idea, ganyan. Either idea, bagong trabaho, kung anong opportunity yan. Kung ano mang gusto mong tahakin in your lives. Kasi we have also the Fool, ibig sabihin, meron ka isang bagay na didesisyon na sa buhay mo. Kung ito is, kumbaga, pagbabago ng iyong destination. Dito, no? Yan. Either through career, love life, kaperahan, work, kung ano man yan, na ano mo, opportunities na yan. No? Mga bago. And dito nga, yes, we have the crib din, and dito yung birth nga, no? Sa nakita ko to. Or conception of a child or enterprises. Yung mga ideas, diba? Mga new business, new work, new pagkakaperahan, yan. Ito na yan. Ito yan, no? Papasok na yan. Nagkakaroon na ng renewal o nagkakaroon na ng revert sa sarili mo, no? Baka more na ideas ka na iisip to move on, or iba dito is maaring merong new child, ganyan, o yung malapit sa puso mo, baka buntis, or pwede rin ito sa mga anak mo if you have a child, no? Okay. Ibig sabihin, when it comes dito, mayroong isang tao dito na hindi ko alam kung bata siya, no? Or being immature person. Siguro, when it comes dito is, magkakaroon siya ng maturity in self, ganyan. Getting together with a friend. Merong pagkikita, ako nakikita dito. Maaring sa friend mo, no? Maaring may kukontak sa'yo. Baka yung kukontak sa'yo is, ang nakita ko dito is maaring they want uli ng pagsisimula dito, no? Kasi there's a revert. Maaring isa ito dito, no? O kaya kung partner mo, ganyan, magkakaroon ng mga pagbabago, no? Paninimula. Hindi ko alam kung ano yung June sa'yo. Maaring ito is birthday ng malapit sa puso mo, anak mo, kasama sa trabaho, nanay mo, tatay mo, kapatid mo. Okay, ang ganda O diba? We have the caterpillar and the rainbow. The most difficult part ng sitwasyon mo is over. Diba? There's a rainbow after the rain. Yan, yung mga emotions. Huwag ka lang talagang papahatak sa tukso. Diba? Kumbaga, nahandito na talaga yung iyong
way, no? Sa nakita ko, hindi na talaga si Archway. Kumbaga, nagkakaroon na talaga ng crib dito, no? Kasi we have the rainbow na rin. The rainbow is, yun nga, pagbabalik ng bagong sigla, kasiyahan, that success, kaliwanagan, freedom, enlightenment. Also, the rainbow is an abundance din kasi, no? Ang nakita ko dito. And yan din, the caterpillar. The things will not always be the way. The change is coming. Kaya ako sa'yo, yung change na magbubukas ng bagong pintuan or bagong daanan sa'yo. Pasukin mo na yan, no? This is time na rin na to revert talaga sa nakikita ko dito. Kasi, you set it, magiging set it free to sa nakita ko. Diba yung butterfly kasi, diba ano siya? Tapos kapag, ano na, bubuka na yung kanyang yung kanyang pakpak at lilipad na siya ng malayang malaya. Ganyan. So, nakita ko sa'yo dito, Virgo, nandito ka sa isang sitwasyon mo na magkakaroon ka na ng mga clarity. Yan, meron ka ng didesisyonan sa buhay mo na tatapusin mo na. Ganyan. Meron ng sitwasyon na magkakaroon ka na ng balancing sa buhay mo. No? Ang titignan ko kung ano yung sitwasyon na yun na, kasi sa nakita ko dito is magkakaroon pa rin ng pagdadalawang isip sa ibang bagay, sa ibang aspeto ng buhay mo. Kumaga, no? Andun pa rin yung pag-iisip. Kumaga, magkakaroon ka pa rin ng mahirap na desisyon sa buhay, in life, no? You need to control and balance kung saan mang ito, sa pera man yan, sa relationship man yan, sa work, sa kaperahan, sa business mo man yan, no? Sa nakita ko, kumbaga, finish the unfinished para magkaroon ka rin ng fulfillment in life. It's more on maturity, ang nakita ko dito sa'yo, no? It's more on decision, pagpapasya ito, and then, also, kailangan dito is a logic organized, no? Sa nakita ko dito. And then, syempre, mag-ingat ka rin sa mga tukso, no? May mga situation na maaring matatrap ka or magkakaroon ng mga pang-aakit, ganyan, no? Tao man yan, huwag ka magpapakontrol kung alam mo ito, no? Yung mga tukso or pang-aakit na yan, or tao man yan, toxic energies, ako nakikita dito. Start a new beginning sa buhay mo, sa nakita ko dito. Value, sandali. Ay, naku po, may nakita kasi ako. Sorry may nakita ko kaya nagpukpok muna ako. Ano ba yun? Saan galing yun? Kanina ko pinakikita nahanap ko kanina Ayun. Andito na yung this is a time to value yung mga nasa paligid mo, ganyan. Andito na yung you will give your effort and commit sa mga mahalaga sa puso mo, sa family mo, sa asawa mo, sa karelasyon mo, sa anak mo. Andito na yung resetting, no? Magre-reset ka na sa buhay mo ngayon. Yan, no? Andito na yung i-value mo na yung mga tao na nasa paligid mo. Mag-focus ka na ngayon more onto your stability, more to your work, ganyan. Nakita ko to. Magkakaroon na ng, you try to develop or you need to develop yung meron ka sa ngayon, sa nakita ko dito. Huwag ka lang din magpapatokso. And siyempre, andin din yung decision making mo na you need to use your mind and intellect. If you want to cross road at kumbaga, hakbangan mo na o iwasan mo na yung mga toxic situation in your life, no? Para magkaroon na talaga ng new beginning. Is the resetting kasi is the best. Make a new beginning sa buhay mo, live of faith, trust yourself, and this is a time na magkaroon ng fresh start, lakas ng loob, syempre. Diba? Ang nakita ko dito. Tingnan natin Kasi tama, we have the 9 of Cups, diba? The 9 of Cups. Your wish will come true. Dali Yung ano ko. Anda, pinupuan mo si Mami. Talaga, dito na si Rainbow. It will change. Mag-change ang buhay mo Kailangan mo lang talaga dito ng clarity and control. Kumbaga, have a rule in life, okay? May travel ba kayo? Ba dito siguro may mga gusto kayong gawin in your life na minamanifest.
Tapos na to. Ay, sakit ng ikwa. Ano yan? Iba dito malihim eh, no? Bakit? The Wheel of Fortune, oh. Okay. Ay, look. There's a clarity and there's a new horizon. Ako na nakikita sa iyo. Diba kasi malihim eh. Andito ka sa... Siguro this is the past. O yung iba dito maaaring pinagdadaanan nyo ito. No? Sa nakita ko dito. Nagiging weak kasi yung nakikita ko when it come sa mga desisyon mo sa buhay. Masyadong weak. Hindi siya, walang paninindigan. Alam mo yun? Walang paninindigan. Nagiging tahimik ka. Parang, you go to the flow. Meron ka isang desisyon in life na kailangan mong panindigan. Huwag ka masyadong mahina dito. No? Kasi nagiging weak itong decision na to sa nakikita ko dito. No? And then, make a new horizon. Kailangan mong tatagan. Kailangan mong i-admit yung isang bagay para magkaroon ka ng new cycle ng buhay mo. You need to end something na isang cycle sa buhay mo. No? Na para ma-attract mo yung lucky and a good fortune in your life. You need to accept. Hindi mo kailangang masad at hindi mo kailangang mag-isip every night dito kasi hindi ka makapag-desisyon. No? Kahit alam mo yung katotohanan, no? Pero kailangan mong i-admit din kasi ito eh. You need to admit. Kailangan dito ng harmony. No? Kung this is your work or this is your relationship or this is yourself kasi the Emperor is also the you. No? Wala naman ako sinasabi dito na gender sa nakita ko dito. Sa ngayon kasi is you are not stable. Sa lahat ng mga decision mo sa buhay mo is hindi ka nagiging stable because kasi wala kang acceptance. Hindi mo ina-admit. Diba? Masyadong mahina ang nakikita kong energy para sa'yo. Kaya ang sinasabi to, end the cycle, no? Para magkaroon at ma-attract mo yung good luck and a good fortune in yourself. Start a new beginning of cycle, ganyan. Either this is your opportunity, diba? Yun ang nakita ko. Ang tumatakbo kasi sa iyo dito is maaring pride sa iba, no? Sa iba is a pride. Hindi kayo pare-pareho, pero iba dito is a pride. Nagkakaroon kasi sa inyo ng failure, more on decisions in life. There's a failure, ganyan, yung hindi stable actually, lack of the independent din sa nakita ko dito. Kumbaga, you want to success, or there's a person here is want to success at all costs ang nakikita ko dito. Hindi naman pwede yun, di ba? Kailangan dito is you need to create yourself, focus, decision making talaga dito. Decision making, as in decision making. You are the authority of your life. Kailangan mo manindigan dito. Kailangan dito ng strong will. Huwag ka mapanghinaan ng loob. No? Sa nakikita ko dito. Make a new horizon. Ingat kayo, no, when it comes sa may mga sakit dito. Kasi may nakita ko may mga sakit. Ang daming may sakit. Tingnan ko, ha. Pero bibigyan ko pa rin kayo ng may third party sa iba, no? Bibigyan ko pa rin kayo ng, ano ba to? When it comes to, health na reading, ha? Para mas alert, para mas makaano kayo. Maprotektahan nyo rin yung sarili nyo. Sa another reading natin. Meron ako dito nakikita na tao
May mga sakit eh. May mga sakit. Basta may mga sakit. May taong may sakit. Ay, lalaking may sakit. Meron ditong babaeng may sakit. Siyempre ate, babae tsaka lalaki lang naman. Hindi. Hindi lang, hindi lang babae lalaki. Vice versa. Vice versa. Ingat kayo when it comes sa sakit ha. May tao kasing mahina. Sana wala kayong sakit. Sana walang taong may sakit. Ako na kasi more on weak yung nakikita ko dito. More on weak na person. Hindi stable. Itong nakikita ko. Kailangan dito pagkatatag. Iba dito may financial problem. Hindi siya stable. Titingnan ko ha. Anong nangyari pa sa kanya? But it comes dito sa may sakit. Anong to? May masakit ang likod, sakit, ulo, paa. Basta mayroon siyang sakit. Maaaring may taong masikreto dito. Hindi siya siguro sa to, hindi siya balance actually. May mga bagay na hindi nagiging balance dito. Either to sa kanyang pagkain, sa kanyang exercise or movement, ako nakikita, ganun. Maaring may mga hindi pa na-discover na nasakit dito sa tao na to. Siguro kung may mga kayo na may mga sakit na ka-relatives or ikaw, siguro you need to check, no? Magpa-check kayo para mas makita nyo kung ano talaga yung finding. No, baka may mga naglabasan ng mga sakit ako nakikita. Para makasure lang tayo, ha? The word. Okay. Yeah. The devil, oh. Maganda to si devil. Kanina pa lumalabas eh. Ay, naku po! Ang sama nito. Alisin niyo yung mga addiction in life, ha? Or there's a person here is... Tatanong ko kung nangyari to. Kung mangyayari ba uli ito? Dala niya pa. Karirisultahan ito. Okay, salamat po. You need to be aware kung kayo is paalis-alis, pa-travel-travel, or may mga asikasuhin kayong mga bagay, no? Or may mga offering of something, opportunity man yan, o mga either trabaho, or makaka-receive kayo ng text message. Sa nakita ko dito, makipag-usap. Basta mag-ingat kayo at you need to be aware kasi meron tao akong nakikita na magsisinungaling. May taong nagsisinungaling or magsisinungaling. Oo, meron. And then, maaring nagsisinungaling. About what? Tingnan ko. Para saan po? Saan siya nagsisinungaling? Ano yan? Grabe na tong paghuhukay ko dito ah. Oh, okay. May taong tahimik eh. May taong ayaw magsalita. May tao na hindi makapagpasya. No? May tao dito na hinahide niya yung feelings niya. Actually, siya pala yung nagsisinungaling. May tao na nagsisinungaling, they go to the flow, sa nakita ko dito, kasi maaaring itong tao na to is paulit-ulit na nangyayari sa kanya itong sitwasyon na to.
They always have a burden, struggle, problem. Andito rin yung may tao dito na nag-a-avoid, no? Someone's avoiding. Kasi may tao na matigas ang ulo, at matigas ang puso, umiiwas, may mali. May taong nagiging tanga. Pero, ang hindi ko maintindihan, bakit paulit-ulit tong nangyayari? No? Kumbaga sinasabi nga dito, finish the unfinished, para huwag ka lang humiling huwag ka lang humiling sa taas. So, you need to be aware, start a new beginning in your life, don't go to the flow, this is a time, if you want to crossroad, mag-crossroad ka, pagod ka na rin naman, di ba? Pagod na, tama na, leave behind, and accept the lesson, syempre, no? Kung saan ang aspeto ng buhay mo na to, na nararanasan mo, na paulit-ulit na nararanasan mo, you need to escape. Kasi, kung alam mong ito is hindi mag-work, mag-escape ka na dito. You need to getting away with something. No? Kasi magti-2025 na. Kailangan dito is pagbabago. Baguhin mo yung sarili mo, baguhin mo yung mga decisions mo, i-evaluate mo, magkaroon ka dapat dito ng self-evaluation, or you need to leave the past. Ganyan, if ever na meron. Let go the past because it's done. Start a new beginning. This is time to awake para hindi na i-stop ang good fortune na pumasok sa'yo, no? Kasi more on bad luck ang nakikita ko sa'yo dito. Finish the unfinished. Kasi kung hindi ito matatapos, this time ng 2024, well, hanggang 2025, salo-salo mo to. Bit mo to. Kaya this 2024 pa lang, tapusin mo na to. You need to decide. Sa trabaho man to, kung gusto mo mag-iba ng trabaho, magtrabaho ka. Mag-another job ka. Diba? Kung alam mo na hindi na nagiging maganda yung workplace mo, kung ito is a relationship, try to resolve. Diba? Hindi mo man siya iwanan, mag-usap kayo. Diba? Kung ito is a friendship, magulang, diba? Or kung ito is related to sa ibang bagay o ibang aspeto ng buhay mo, kailangan mong magpakatotoo ka rin, di ba? Sa iba sa inyo. Na, halimbawa, kung hirap na ako, ang dami-dami kong responsibilidad, bakit palagi na lang ako yung dapat maumintindi, ako yung dapat na umunawa, hindi ko masabi yung gusto kong sabihin. Kung ikaw yung sarili mo na ito, ikaw ito, kasi umiiwas ka kasi ayaw mo masaktan, if ever, ganyan, or nag-go to the flow ka lang, magsalita ka rin. You need to decide with yourself. Ha? Tapusin mo yung mga bagay na ganun. Kung saan parte ng aspeto ng buhay mo to, kailangan natin talaga dito is pagkakatotoo. Ay, ano ba yun? Lakas ng loob no? Ganon. Huwag mo i-break yung cycle. Kasi it's more on malas, it's more on bad luck ako nakikita dito. If you cannot finish something in your life, it's more on bad luck coming in. Humiwa ka sa mga toxic, sa mga tukso, if ever na meron. Yung mga maling gawain, itama. Tingnan natin ang Two of Coin. Yung mga pagbabago ng mga food, drinks, ingat-ingat there. We need to heal. We need to heal ourselves, revert. No? So nakita ko dito, you need to trust your intuition and creativity. Ano pwede ko malaman? Sino to? Hala, patay tayo dyan. Tapos na to? Hindi pa daw. Anong mangyari dito? Kaya? Okay. Okay. Para ako lang nakaintindi dito sa sinabi ko. Sorry Okay. Meron ditong tao, someone is jangling, no? May tao someone is jangling, they sad, andun yung sitwasyon na they feel incomplete, parang may kulang,
andun yung ano eh, alam mo yung panliling lang sa sarili. Ganun. Maaring may tao akong nakikita dito na they, someone's doing thing na pandaraya or panliling lang or vice versa tayo pangliling lang, no? Dito sa sitwasyon na to. And then, may tao kasi na someone want ng forgiveness or fixing something. Ako nakita, gusto ng pagsasaayos or need ng pagsasaayos, no? Sa nakita ko ito. May kailangang ayusin or kailangang balansehin dito sa sitwasyon na to. Merong tao na kailangan niyang they need to fight to fix or para magkaroon ng kaayusan ang sitwasyon sa buhay niya na nagkakaroon ng kalungkutan dito. Either sa pera, sa relationship, sa anak, sa kapatid, or sa sarili mo. No? Sa nakita ko dito. Diba kasi sa inyo parang may pangliling lang kasi. May pangliling lang talaga. As in, merong nagkakaroon ng manipulate sa isang situation dito. Kasi someone's pretending na masaya siya, pero hindi. Ganyan. Na okay siya, na nakaka-move forward siya, pero hindi. Na maayos na, pero hindi. They still jungling. Yung ginagawa niya lang ngayon is a balancing ang meron sa kanya. Dito. Either sa trabaho niya, either sa relationship niya, either sa pera niya, either sa health niya. Ang nakita ko dito. Ha? Yun. Ang nakita ko. Meron ba kayong mga nawalang tao or meron ba kayong mga namimiss na tao na umalis, no? Maaring namatay na or inabandonahan ka, maaring ganun. Meron ba kayong naalala? Kasi someone is reminiscing the past or reminiscing a memory. Ako nakikita dito. Ano ba nakikita ko dito? Kailangan sa inyo, balance. Kailangan nyo kasi, you need to walk away with something kasi dito. You need to let go and withdraw or retire with something para magkaroon ng kaayusan. Moving on. Meron kang isang bagay na kailangan mong i-end or kailangan dito ng transformation. May nakita rin ako dito nga na may tao nga na nagkaroon ng conflict. Maybe this is the past. Nagkaroon ito ng conflict sa iba pero they want to fix itong situation na to. May taong masama ang loob, may taong gusto makipagkasundo at makapag-ayos. Yun ang nakita ko. Kung sa inyo yan ha. Tingnan natin si Tuobson. Naku po ate, ang haba na naman ng reading mo. The world Okay tayo dito Tao na nagsisinungaling. Oh, God, talaga. Bakit? Dalawa person mo? Visit. Masakit yung ulo ko. May tao dito,
Siguro iba dito, andito na yung, may tao kasi nagsisinungaling actually. May tao na nagsisinungaling, overjudgment, tao na gumagawa ng mga hindi magagandang, ano ba to? Chismis, ganyan. Yan, mga masamang chismis, or may tao dito na nag-iisip sa'yo, this is a dark thought eh. May taong nag-iisip ng dark thought sa'yo. Or maybe ikaw, no? Or vice versa tayo. May tao dito na sakim, sarili niya lang iniisip niya, ayaw niyang sabihin, ayaw niyang pumili actually. Pumili o ay hindi siya makapag-desisyon sa buhay niya. Nangliling lang to, nangliling lang, mandaraya, as in mandaraya, sinungaling. Sobrang sinungaling. Bitter. Bakit ganitong energy nito? Walang kwenta. Ay, Diyos me, masungit siya eh. Actually, masungit siya. Naiinis daw siya. Naiinis siya. Kasi, maaring ikaw, or a vice versa, is hindi makapili, or may mga itinatanong siya, or ikaw, na hindi masagot. No? Sa nakita ko dito. Or vice versa tayo. Andito yung naghihintay siya ng pagbabago, naghihintay siya ng renewal, o naghihintay siya na maramdaman niya sa'yo, or vice versa, yung pagpapahalaga. Alam mo yun? Yung magkaroon ng mga yung naghihintay siya na ano eh, na maging masayang muli, ganyan. Na magkaroon na ng harmony or pagkakaisa. Yung magkaroon na ng kasiyahan sa buhay. Yung maitama yung mga mali. Yung makaalis sa isang sitwasyon na mali. Yan ang nakita ko dito. So kasi ano eh, yung tao na to, hindi niyang mamili talaga. Is sa time na kailangan niyang magdesisyon. Kailangan niyang gamitin yung utak niya when making a decision making talaga dito. Kailangan niya maintindihan yung mga bagay-bagay na hindi pwede. Tamo dalawa yan, no, devil. Di ba? Na hindi dapat. Yung hindi dapat is ikat na yon, di ba? Ikat na kung kailangan ikat na yon, di ba? Kailangan dito na pagdesisyon sa buhay. Kailangan mas more siyang maging smart, di ba? Dito. Iba dito siguro asawa niyo to. Iba dito siguro boss niyo to. Iba dito siguro magulang niyo to. Ganyan. Iba sa inyo dito siguro kayo to. Ganyan. Depende kung saan parte ng buhay mo to. Ito na naman tayo. Ang haba ng ano natin. Nagsasayang ba ako ng oras? Sorry ah. I-ano niya lang, i-pass forward nyo. Tingnan natin si Devil. May mga dapat kayong i-reset. Pangit ng ano ah. Tapos na to. Ano na nga ang mangyari? Para sure ako. Diba? Para sure kami. May katapusan ba? Ito, anong ano na, kasunod nito? Kung tapos, anong ano? Okay. Dito ko na isagot. Okay. May nakita ko dito na tao na very talaga. Nag-i-English pa si ate, hirap naman. May tao na gusto maghigante. May tao na dishonest. May tao na napaka-very unfair. Sobra. Sabi niya, unfair. Ganyan. Unfair ka. Niloko mo ko. Ayan. Andito yung depression, no? Andito yung situation na maybe there is someone is parang cold. Ganyan. Or hindi nagsasalita. Ganyan. So, nakita ko dito. It's more on, pagsisinungaling kasi, it's more on burden. Pag nagsasalita siya, puro kasinungalingan.
They feel happy but not, but in pain, ganyan. Ang nakikita ko dito, andun yung burden, struggle, andun yung mga problema dito sa tao na 'to, sa nakikita ko. Hindi siya nagiging totoo. Hindi niya sinasabi na malungkot siya, maaaring hindi niya sinasabi na they feel hurt, yung emotional pain niya hindi niya sinasabi, 'no? Andun lang siya sa situation na nakikita mo sa kanya is masaya siya pero it's more on pain, ako nakikita. Pinapakita niya na okey siya pero hindi. Napakalungkot nitong tao na 'to sa nakita ko. Sa iba dito is nagkaroon ng separation, 'no? Nagkaroon ng separation, nandito na rin yung tinapos na niya yung paghihirap, 'no? Ng maaaring kung may third party gano'n, 'no? They want to end yung burden na 'to sa nakita ko and gusto na niya rin mag-move on. Kumbaga andun na yung gusto na niyang hanapin, yun talagang kasiyahan niya in life, sa nakita ko ito. Kumbaga kung this is a work related or relationship, andun yung you're starting or you need to start to move forward, to create, to grow yung sarili mo sa nakikita ko dito. Mas more kang mag-focus ngayon sa sarili mo kung may mga dati is may mga bad things or may mga bad ka na nangyayari in your life, ganyan, dapat mo nang itama yun, 'no? Kailangan mo na magpakatotoo, kailangan mo na maging fair sa sarili mo rin at sa ibang tao. Kung ikaw ito ha, para maging maganda, kumbaga balancing. No, this is time to balance, lalo na pagkain, work, relationship, friendship, sa sarili, also sa sarili, 'di ba? Kailangan balance. Sa nakita ko dito is more on kailangan mo ngayon ng mental peace, kailangan mo mag-recharge, kailangan mag-rest, magbigay ka ng time sa sarili mo, lumabas ka, welcome to your friends, to your family, ganyan. Yan, kung gusto mo mag-travel, kahit sa malalapit lang, mag-travel ka para mas more on relaxing, kumbaga, gano'n, 'no? Andun yung situation na kailangan mo i-release yung burden or yung hirap o pagod o bigat na nararamdaman mo sa ngayon. You need to move on. Kailangan mo dito ng positive destination. Continue to direct to find your goal, kung ano talaga yung gusto mong goal sa buhay mo. Baka nga iba dito is may travel. By the 8 days, 8 weeks, or August, baka nagkaroon kayo ng travel. O next year to, no, sa iba. Baka sa August may travel kayo. Ako nakikita. Pero nagkaroon ng separation. After the pain ka na naramdaman in the past, now is more on you are successful na sa iba. Sa nakita ko to. It's more on, this November is more on relaxation time, no? Sa nakita ko to is more on pagbabalik na yung pagbo-boost ng iyong energy sa ngayon. This November is a boosting your energy. Tapos andito na yung situation na, kasi nandito na yung pagpipili eh. It may you fully commit sa isang sitwasyon or separate ng direction. Pero ang nakita ko dito is a separation of direction kasi we have the Three of Swords, no? Ang nakita ko dito. Kumbaga, kung may have a negative na energy na ginagawa in the past, is ngayon is magkakaroon ng pagtatama this November. Ang nakita ko dito. Either to your work, to your relationship, to your job, no? Yun, it's more on have success and victory ako nakikita dito, mga collaboration, maraming kukontak sa yung mga tao, maraming makakaramdam. Sa iba sa inyo, maraming kayo makakausap na mafe-feel nila yung they relax sa'yo, ganyan. Ang nakita ko dito. Either your friends or a family to ha, sa nakita ko dito. Magkakaroon ng mga good communication na this time. It's more on anything this November is magiging getting better, no? Sa nakita ko to. Yung iba dito is may mga manifestation nyo, it will happen this time, this November. Yung mga vivid things happen na rin. Tsaka, is marami na rin na maraming tulog ang gagawin nyo ngayon, ano? This time, by November. Maraming tulog. Magkakaroon ng mga clarity, security, mga
logic mind ngayon. Kasi it's more on relaxation kasi ako nakikita dito. Relaxation, happiness, good things happen. Kasi this is also the past kasi ito sa nakita ko. Kaya ngayon is more on relaxation ang nakikita ko ngayon sa inyo. Dito, magkakaroon, kumbaga yung may mga biglang darating na hindi nyo aasahan in your life. Ganyan. May mga biglang darating na opportunity sa iba. Yan, mga bago, ganyan. Baka may mga manifestation ka, di ba, na you're not expect na bigla siyang dumating. Yan, may mga bigla daw darating na hindi mo aasahan. Kaya we have the rainbow and the caterpillar talaga and the archway. Yan nga biglang darating. Tapos na yan. Oo, tapos na daw. Nakita ko, tapos na. Anong ngayon? Nangyari doon. Very good. Okay. Isa nga, this November is more on new things, no? Is more on resetting. Handito na yung situation sa buhay mo na magkakaroon ng pag-aaral sa mga nakaraan, no? Handito na yung pagiging smart person. Kung in the past is maraming naging fail or maraming hindi naging na-achieve, this time is kung i-reset mo yung sarili mo, if you are resetting yourself at pag-aaralan yung mga bagay-bagay at magiging matalino ka na, mas magiging okay daw yung buhay mo ngayon. Ikat mo yung mga dapat mo ikat, alisin mo yung mga dapat alisin. Resetting nga, kumbaga resetting. It's more on idea, new ideas, new pag-aaralan, new researching. Ako nakikita dito, may bata na may bata na nag-aaral. More on magiging more on strong ka na this November sa nakita ko dito. More on clarity. Maraming also magiging inspired ka raw ngayon dito. Merong kakausap sa'yo, anak mo, or kapatid mo siguro to. Pwede rin magulang. Ako nakita. May communication din ako nakita. Mga bagong communication by the internet, by the social media, ako nakita dito, or a mother figure, or anak, ganyan. Baka sa trabaho mo iba dito. Tapos na to. Anong ito? Oy, tapos na. Very good. Okay. This November is you will i-value muna at magkakaroon na ng balancing also when it comes to your money, to your health, and to your lovers, sa asawa mo, sa mga anak mo, ganyan. And, yun nga, is pabalik na daw yung dating ikaw, yung dati mong sigla, your fashion, masculine, feminine, ganyan. Babalik na yung dati mong sigla. Andun na rin yung sitwasyon na babalik na yung pride mo. Yung lakas ng loob mo, ganyan. As in, a wholehearted person. Yung dating ikaw, na dati is mahina ka, ngayon is more on powerful ang nakikita ko dito sa'yo. More on, mas marami kang ma-attract na tao na makita nila how value you are, ganun na nakikita ko dito. More on self-love to ha. More on self-love, more on stability. No? Ibig sabihin, kung in the past or hindi naging maayos yung relationship niyo ng asawa mo, ng relationship ng family mo, ng anak mo, ngayon it magiging very stable na siya ngayon, no? Sa nakikita ko dito. Kung dati is puro conflict, ngayon hindi. Wala na yun, tapos na yun. So it comes sa money din, is magtatapos na rin yung mga paghihirap mo sa money. More on confident kasi ay nakikita ko sa'yo dito. More on valuing ang nakita ko. Very good. Tingnan natin. Naku ha, yung natataranta ako. Oh my God, Queen of Pentacles, so in the Judgment. Pwedeng malaman? The last word. Pero it's more kasi
Stability to. November is more on stability ako nakikita. Tapos na po yan. Ay, ano ka? Ba't si Devil palagi nagpapakita sa akin? Yung karelasyon nyo ba? Ibang lahi? Ano ko dyan? Thank you. Very good, very good, very good. Tapos na. Sa ngayon is you more effort focusing to your stability, to your family, and you learn from the past actually. You learn from the past, you valuing yung meron ka ngayon, no? Kung dati is ang daming bad news, ang, ang daming nangyari na hindi mo tayo-tayo yung sarili mo. Yung dati, ang dami nagkakaroon ng delay-delay, ganyan, di ba? Kung yung dati nga, may nakita nga ako na confine eh. No? Kung dati is may na-confine, ngayon is there's a recovery. And syempre, it's more a recovery kung magkakaroon ng effort dito, no? Mm-mm. Ang nakita ko naman, it's more in good. You are moving on and take it action. And also, palagi pa rin maging aware, no, sa nakita ko dito, sa pakipag-usap, sa kapag-dealing, no, sa learning. It's more on beginning, learning, focusing to your stability, more on development. Ang nakikita ko sa pera mo ngayon, sa sarili mo ngayon, sa relationship mo ngayon. Yan, ang nakita ko dito. Andito na rin yung magpo-focus na kayo sa inyong kaperahan, hard work, no? Hard work na to sa nakita ko dito. Ano na, practicality. More unstable of practicality. If magiging practical ka, it-cut mo yung mga maling gawain in the past, it's more good daw ang mangyayari sa'yo. Kasi there's a moving forward ako nakikita dito. Andun na yung motivation, no? And nagtitake it action ka na naman din. There's a new horizon and abandoning the past. You are the authority of your life, value yourself, nagkakaroon na ng pagsaayos. Meron daw isang door na mag-open para sa'yo. Maybe sa iba dito is opportunity. No, mga bagong tao, opportunity, work, pagkakaperahan, ganyan. Sa iba. And dito talaga si Archway, no? And the crib. Tsaka yung caterpillar, tsaka si rainbow. Ayan. More on good things happen this November. Kasi your wish will come true. Baka may mga ma-receive pa nga kayong unexpected, no? Na something. Arigato namase, God bless.